Hello po mga kabayan, mga kalingap, kabisnes kapapi, magandang buhay po, Analisa Reality Vlog. Reaction opinion po tayo ngayon sa Kabisnes Official. Pagpapatuloy po ito doon sa naging issue nila Pinuno Kabisnes at saka ni Intoy at nagkaroon na nga ito ng resulta. Magandang resulta po ito. Pero bago ang lahat, to my new subscribers, silent viewers, commenters, mga nagla-like, nagsishare, mga hindi po nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyo. God bless po. So ito, tuloy muna tayo. Meron po akong kinuha mga selected lang na clips dito sa naging vlog nila Pinuno Kabisnes. Magkasunod po yun the same day. One day ago na siya. So dalawang kumbaga may part 1, part 2. Nung nag-uusap sila, pumunta doon sa bahay nila Intoy. Si Mrs. Kabisnes, si Pinuno Kabisnes, mga kagwangs, nandoon sila. So nag-usap-usap. At ito, panoorin muna natin. Ito po. Alalahanin mo yung mga, basta alam mo na yung magkukusa rin naman yan eh. Tapos yung kinasama ng loob mo sa akin, yun ang takpan mo ng mga magagandang pangyayari na magkasama tayo. Ha? Ganun yun. Kasi yan eh, hindi kasi mabubukusan yung isip natin kapag hindi nilabas ng tatay o nanay yung gusto nilang sabihin sa inyo. Kaya, sa bagay na yun, sana naunawaan mo. Kasi, ilang yung ng nanay tatay kasi diba? Kasi ganoon din kami sa mga anak namin para maunawaan nila yun. Kaya ko ito sinasabi sa'yo, Intoy, dahil talagang anak ang turing ko sa'yo. Dahil kung hindi ko nasasabihin sa'yo, Toy, na alam kong mapapasama ka yan. Na alam kong hindi ka mapapabuti riyan, Toy. Iiwanan mo kami ni ate mo. Ganito ang damdamin natin sa isa't isa. Naiisip mo ba yon? Hindi ba po pwedeng konting sakripisyo na para maging maayos at saka kayo, hindi naman kayo pinagpapawalang umuwi eh. Magpakasyon eh, kahit noon pa eh. Diba? Ngayon, dahil nga sa nagdesisyon na sila, umuwi kami ng bahay rito malungkot. Ito pala nangyari mga kabisnes namin minamahal. Gusto ko rin i-acknowledge at pasalamatan syempre si Papa Teens. Paano natin? Dahil si Papa Teens, nung nakita niyang pagdating namin dito ay merong something malungkot at obvious na umiyak. Nagtanong siya sa akin, saan kayo galing pa? Sabi ko ay, ano nangyari sa kanila? Sabi ko, uwi na raw ng probinsya. Yun lang. Tapos hindi ko alam na pumunta pala sa inyo, Toy. Kasi, tapos pakisuyo mo nga na, ikwento mo kung ano yung mga nangyari pa. So yun po mga kabisnes, ang clip na aking nakuha doon kay Pinuno. So nagkaroon talaga ng sama ng loob si Intoy doon sa kanyang mga napanood, yung mga naibulalas na salita ni Pinuno. By the way, okay na yun, close na, nagkapatawaran na at bilib ako kay Pinuno Kabisnes, talaga nandoon yung papakumbaba. Ganon din si Intoy, parehas din naman may pagkakamali. Ang mali nila Intoy, di ba, yung hindi sila nag-reply, walang communication, kaya naibulalas ni Pinuno yung mga ganong pananalita. Hindi talaga maiwasan yun. Minsan may time talaga na magiging taklesa tayo. Ito po in general, no? Hindi naman na tayo perfecto eh. Hindi lang ho ito nangyayari dyan kay Pinuno Kabisnes, yung nakikita natin na ibablog nila. Huwag tayo magmalinis. Tayo rin naman minsan may mga ganon, hindi lang natin nakukunan, di ba? Tao lang eh. So, yun lang, ang talagang moral lesson nga para sa akin dito, yung think before you talk. Bago magsalita, isipin muna. Kasi kung, di ba, sa pagko-comment din naman, nandyan maraming mga commenters dyan na hindi rin nag-iisip. Kaya kailangan din, think before you click, di ba? So, yung sa akin dito, yung sa talk naman. So, iwasan talaga natin na magpadalos-dalos sa pananalita kasi nandun talaga na sa bandang huli, andun yung pagsisisi. Pero ang kagandahan doon is namumulat tayo, ay nagkamali. Ano yung dapat gawin pag nagkamali? Siyempre, pag-usapan, pagkapatawaran. Nandoon yun eh. So, vice versa tayo. At maganda rin yung nangyari dahil yun nga nakilala ni Pinuno, yung other side pa ni Intoy na nasaktan. Siyempre, natural. Kahit sino naman, di ba? Ikaw ba naman ang sabihan ng ganun? Masasaktan ka talaga. Pero yung kinabibiliban ko lang dito kay Intoy dahil nag-akto siya na parang anak talaga.
nabanggit naman doon na pumunta si Intoy doon, kinausap si ka-business, kumbaga hindi na nila ina-vlog yun, kumbaga respeto natin yun pero pinahagingan naman nila, ibig sabihin talagang nag-real talk silang dalawa. Nag-real talk sila. So, sinabi ni Intoy kung ano yung mga naramdaman niya. Yun nga, nabanggit ni Pinuno na nasaktan nga ito. At parte daw, kung ano man ang nun. Si Pinuno ka-business, nasabi rin naman ni Mrs. ka-business yung rason na parang nadala lang sa sitwasyon dahil nga dun sa nangyari kila Lito at saka kay Ate Vera. So, nandun pa rin talaga na tawag ito, nalolos tayo ng control, nawawalan tayo ng preno, basta kung ano na lang na maibubulalas. At the end, maisip natin na, kumbaga hindi na kasi, pagka ganyan na yung yung focus mo, problema, so hindi mo talaga maiiwasan na makakapagsalita ka ng dire-diretso na hindi mo naiisipin kung ano yung mararamdaman ng taong at pinatutungkulan mo ng iyong salita. So, at least, ngayon, maayos na sila. Naayos sila. Shout out kay Papa Dins. Kasi, nung nandun sila Pinuno ka-business, ang decision talaga nila ito is, magpalamig, uwi muna ng probinsya, magbakasyon muna. At sinabi nga dito ni Pinuno na, hanggat maaari huwag muna silang uwi na may ganun silang damdamin. Kasi baka nga naman talaga, isipin ng mga viewers, dahil nga nasaktan si Intoy, uuwi sila. So, lalawig alam naman natin na maraming mga negatibo dyan ang mga kung mag-isip, limitado, kumbaga, ang iniisip na lang nila is kanigahan. So, at least, dahil doon kay Papa Dins na pinuntahan niya si Intoy kasi nga nakita niya yung kanyang mga magulang na malungkot, syempre ikaw na anak, gagawa ka ng paraan na alamin mo kung ano talaga yung nangyari. At thank you, dahil naliwanagan ito ang mag-asawa. Nag-usap sila ni Intoy, so hindi sila umalis. Siguro yun, para sa akin, gusto lang nila talaga munang, malamigan ang kanilang mga isipan. At ito naman si Pinuno ka-business, thank you kasi nga may naging, sabihin natin, realization para sa part niya. Mahirap po para sa isang katulad niyan na nagsalita ka na ayaw na niya ng mga pabebe, yung mga ganon. Pero tinanggap niya na nagkamali siya dahil nga inamin din ni Intoy ang kanyang side. So at least ngayon sa ganong sitwasyon, mas lalong magiging close ang kanilang relationship as second family. Diba? Maganda yung ganon. So, makikita mo talaga dito na hindi sila nagpatalo sa mga nangyari. Kasi kung tutuusin, pwedeng sabihin ni Intoy, ayoko na, kasi ganun din lang naman. Pero at the other side, inisip pa rin ni Intoy, siguro kaya siya pumunta doon kila Pinuno ka-business, hindi niya kaya na baliwalain yung mga taong nakatulong sa kanila. So, ibig sabihin nun, si Intoy, hindi siya ganong klaseng tao na porkit na pagsalitaan siya ng ganon, is bigla na lang tatalikod. So, nakikinig pa rin siya. Nandoon pa rin siya sa punto na yung kanyang isipan is malawak. Marunong siyang umunawa, marunong siyang magpatawad, ayun. Tapos, inaalala pa rin niya talaga yung, siguro yung kanyang realization din na hindi niya pwedeng ganun, kahit nakapagsalita si Pinuno ng ganun sa kanya, lang yun, kumbaga hindi siya pwedeng tumalikod basta-basta ng dahil lang sa ganun. So, pwede naman sila magbakasyon pag okay na lahat. Pero okay naman na, kaya lang mas maganda pa rin yung matiwasay na. Kumbaga sa dagat, walang alon. Diba? Walang alon. Kaya masaya, nandyan na, kumpleto na naman uli sila. Yun ang kagandahan, pag nagkamali ang isa, bawat isa, nandun pa rin talaga na matuto tayong makinig at magpatawad. At salamat kay Pinuno ka-business. Sa kabila ng lahat, nandun talaga yung pagpapakumbaba niya. Naiyak na naman si Mrs. ka-business. Ganun talaga pag babae, medyo talaga, mababaw ang damdamin, madaling umiyak. Diba? Mayroong talagang ganun tao. So, salamat. Thank you, Lord, dahil okay na, maayos na muli ang samahan ng ka-business official. Akala ko talaga is totally wala na. Kanya-kanya na sila. So, yun lang po. Maraming salamat. And shout out po kay Ma'am Susan Dairo. Thank you po. Ikaw po yung nag-iisa dyan sa comment section ko sa last upload ko. And then, sa mga silent viewers, salamat din po. Thank you sa suporta ninyo sa akin. Ilan na ba yung last? Okay. So, dito po sa aking last upload. Salamat.
sa 27 po na nanood, mga silent viewers, at sa isa, ayan si Ma'am Susan nga po, Dairo ang nagkomento. Thank you ma'am, salamat sa suporta ninyo. And good morning po kay Nanay Soledad Belmonte, Ate Marilyn, kumusta po? Ni Corsa Emiliano Ralph, Ate Ninette Recta, kumusta rin po? Ma'am Marilyn Cabanilla, kumusta po? And aking pinsan Day, kumusta ka na? Wolves Tradition. Sa aking mga anak, ingat kayo. Aral lang na mabuti. So hanggang dito na muna. Shoutout po sa inyong lahat. Support po natin sila. Ayan, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, tsaka Pia Matubang. And especially po, Pinuno Ka-Business Official, Papa Dins TV, Mrs. KB Official, mga kasamaan ko pong reactors, Ka-Business Reactors, Karepa Reactors sa Kalingap Community, support po natin and ang mga kagwangs. So, ingat po tayong lahat. To God be the glory.